dahil magtatanghalian na nga ng mga oras na 'to, eto nga't mag-uumpisa na ako mag-asikaso sa kusina para magluto ng pagkain namin para sa tanghalian. Tanghali na nga ulit kami nagising, naku sinusulit ko na talaga dahil malapit na naman ang pasukan at malapit na naman gumising ng maaga. Eto nga't bumili lang ng bangus at saka ng Gigi ang asawa ko. Etong bangus ipapaksiw ko. At dahil tanghali na kami nagigising, yung almusal namin kasama na talaga yung tanghalian. O 'di ba, napakatipid talaga namin pero dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin, nakukulang pa din talaga ang budget. Nang malinisan ko na nga ang isda, eto nga't magsasalang muna ako ng sinaing baka mamaya makalimutan ko na naman magsaing. Ang hirap nga kapag dito sa gas stove nagsasaing dahil palagi talagang may tutong. Ito kasing gas stove namin, masyado siyang malakas. Kahit pahinaan mo, ang lakas pa din talaga niya. Siguro dahil infrared siya, nagustuhan ko kasi dito ang bilis niya talaga makaluto. Kaya mas nakakatipid kami sa gasol. Ang problema lang talaga sa sinaing, kaya kailangan talaga sa rice cooker magsasaing. Yun nga lang yung rice cooker namin nasira na. Siguro dahil sa sobrang tagal na din, bigay lang kasi sa amin yun. Tapos sabi niya nga sa akin, 25 years na daw yung rice cooker na yun. Tinimplahan ko na nga ang bangos pagkatapos ay isinalang ko na din. Ito nga may biniling macaroni salad ang asawa ko at kinain na nga namin itong pangalawa ko. At dahil may biniling mangga ang asawa ko, syempre magsha-shake ako. Gusto ko nga sana ng avocado kaya lang hindi pa naman tag-avocado ngayon kaya wala pa kaming mabilhan. Kaya dito na lang muna sa mangga. Medyo hilaw pa nga tong mangga, dapat pala hindi ko dinamihan ng paglalagay ng mangga. Ayun tuloy, medyo maasim talaga yung mango shake ko. Tapos ayan, nag-umpisa na nga akong gumawa ng shake. Malinis naman ang kamay ko at naghugas naman ako kaya kinamay ko na nga lang itong yelo at kami lang din naman ang iinom nito. At ayan, nung matapos ko na ngang i-shake ang unang salang, dapat pala hindi ko na sila pinagsabay pero okay na din naman kaya lang medyo may buo-buong ang yelo dahil sa pinakaibabaw. Dapat pala isinalin ko na muna yung una kong nagawang shake bago ulit ako nag-shake. Maganda ang blender, yun nga lang mali talaga ang ginawa ko. Hindi kagaya nung una kong gawa na tamang-tama talaga. Lumulutang na lang kasi yung mga bagong yelo kaya ayun hindi na naaabot ng blender kaya ayun may buo-buo talaga. Pero okay din naman, masarap din naman. Hindi ko pa nga din pala napapaliguan tong dalawa kong anak kaya pagkatapos ko gumawa ng fruit shake, pinaliguan ko na muna. Sobrang busy talaga at ang dami-dami talaga nating ginagawang mga nanay, no? Hindi talaga tayo nauubusan ng gagawin. Tapos akala ng iba panay cellphone lang tayo sa maghapon na para bang hindi sila nanay at hindi nila alam ang ginagawa sa maghapon. At ayun, pagkatapos ko nga paliguan ng bunso ko, ito naman pangalawa ko yung pinaliguan ko. Basta mapaliguan at mapakain ko ang mga anak ko, okay na ako. Pwede na akong gumawa ng iba pang mga gawaing bahay. Okay lang naman sana ang mga gawaing bahay. Ang mahirap lang talaga kapag meron pa tayong inaasikasong mga anak, meron pa tayong maliliit na anak. Dahil syempre kapag may ganito tayong maliit na anak, hindi talaga dire-diretso yung ginagawa natin at hindi talaga agad matatapos yan. Kaya habang hindi pa nagliligalig ang bunso ko, nilabahan ko na muna itong mga binabad kong puti. Bali, kinukusot ko muna to tapos iwawashing ko dahil sobrang dumi talaga ng mga puting damit ng bunso ko. O diga, doble-doble talaga ang trabaho. Pagkatapos ko ang isa lang sa washing, nilikom ko naman itong mga sinampay ko dahil tuyo na din naman to. Para naman matiklop ko na din dahil sa isang araw may lakad na ulit kami at doon nga ulit kami matutulog sa bahay ng aking ina. At tingnan nyo naman, mainit pero umuulan dito sa amin kapag ganyan daw may kinakasal.